Sa isang mundong puno ng pag-asa at oportunidad, may mga batang hindi pa natutuklasan ang tunay na halaga ng pagkabata. Sa halip na maglaro, mag-aral at mangarap, ang ilan sa kanila ay napipilitang magtrabaho kahit na sa murang edad. Sa dokumentaryong ito, susubukan nating himayin ang mga sanhi, epekto at mga hakbang upang matulungan ang isa sa milyong batang nagdurusa mula sa hindi makatarungang kalagayan ng paggawa. Isang mataimtim na pagtingin sa mga batang nawawala ang kanilang pagkabata upang matutunan natin ang kanilang kwento at magkaisa sa pagtutok sa solusyon. Malakas na agos ng tubig, matinding init ng araw, at makapal na kalyo sa mga kamay. Ito ang maagang nakamulatan ng 13 taong gulang at grade 8 student na si Nico. Maagang gumising si Nico upang ipaghanda ang kanyang mga gagamitin sa pagtatrabaho. Sinimulan niya ito sa pag-inom ng mainit na kape. Ilang taong ka na? 13 po. Tapos, anong grade mo na? 8 po. Saan ka napasok? Series. Sino kasama mo sa bahay? Kailangan tapos po. Pag wala kang pasok, anong ginagawa mo? Shadow 8 po. Magtatawid ka sa bangka. Magkano naman ang kinikita mo doon? Depende po. Kung ano nakal. Pinakamataas na naging kita. 1,000. Isang araw? Opo. Pinakamababa? Pinakamababa? Isang daan. Isang daan. Depende rin sa tumal sa bisita. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga bansa upang protektahan ang mga bata, ang Pilipinas ay patuloy na nakakaranas ng isang malupit na realidad. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority, isa lamang si Nico sa mahigit sa 1 milyong kabataang Pilipino na nagtatrabaho na sa edad na 5 hanggang 17 taong gulang, kung saan 59.1% nito ay mga kabataang lalaki at ang 40.9% ay mga batang babae. Sa puntong ito, isinama kami ni Nico upang masubukan ang sumakay sa isang bangka na siya ang mismong may kontrol sa pagpapatakbo nito. Sarili niyo bang bangka itong ginagamit niyo sa pagbabangka? Opo. So tuwing anong oras ka naman nagbabangka? Alas 6 po ng umaga. Hanggang alas 6 rin po ng gabi. So ibig sabihin, paano pag may pasok, anong oras ka nagsisimula? Alas 6 rin po. Ang tigil ko po ay mga 10. Ano naman yung mga na-encounter mong problema kapag nagbabangka ka? Ano yung nagiging epekto sa pag-aaral mo? Ahas lang rin po. Sa pag-ano ko. Pagpapasok ko, na-late po ako. At nakatulog, di po nakasabay sa gawain yung pag-aaral ko. So, nahihirapan ka pala sa pag-aaral mo dahil sa iyong pagbabangka. So, ano ba yung pagbabangka mo yan? Ginusto mo or talagang ginawa mo lang dahil kailangan? Ginawa ko para pambil po ang bigas at pang-ulam. Nabanggit nga ni Nico ang mga nararanasan niya sa eskwela. At sa tingin ko hindi ito madali kaya't maaaring magbigay ang paaralan ng suporta sa pamamagitan ng mga serbisyong pagpapayo at pagsasagawa ng mga seminar tungkol sa tamang pamamahala ng oras. Layunin nito na matulungan ang mga mag-aaral na maibsan ng stress at mabalanse ng maayos ang kanilang mga responsibilidad sa akademya at trabaho. At bukod rito, nakausap rin namin ang mga magulang ni Nico. Okay naman po pagkahanap buhay namin basta masipag. Ano po bang hanap buhay niyo? Sa ako po ang labandera. Kayo po, tatay? Ako po ay garbage control ng Gaywawa. Pag wala siyang trabaho, namimili naman talaga. Ay, ilan po ang inyong anak? Siyam. Sino po katulong niyo po magpaaral? Kami mag-asawa lang. Ikaw
ang pag-aaral ni Nico? Medyo makulit. Siya po yung nagbabangka. May sarili po kayo. Wala po. Meron kami sa inyo, wala kailang problema, nag-iba ng bagyo. Ito po ang bagyo. Kaya inakyat namin dito, hindi pa namin nagagawa. Ngayon, ang ginagamit ko ng anak ko, yung sa anak ko, Kuya niya sa Ang ginagamit po ni Nico ay sa Pag mga naglalaon ng mga kuya niya, siya na extra one tayo. Parang pambaon. Ang bawat bata ay may karapatang maglaro, matuto at mangarap. Ang dokumentaryong ito ay isang paalala na hindi natin dapat hayaan ng mga bata na magtrabaho sa murang edad. Kung magtutulungan tayo, magtutulungan natin silang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Trabaho mo na nagtitrabaho mo habang ikaw ay nag-aaral. Gusto niyo po i-try? At dahil na-experience ka ang pagbabangkera, talaga palang hindi siya madali. Yung bigat ng tikin, yung matinding sikat ng araw, at yung mga hindi inaasahang alon ng dagat. Kaya naniniwala ako na yung mga kabataan talagang mas pinili lang nila na tumulong. Kasi yung hindi alintana, yung magiging kulay, yung magiging sakit sa katawan. Suportahan natin ang mga programa na nagpo-promote ng edukasyon at alternatibong kabuhayan para sa mga pamilya. Mahalaga ring tiyak na mas mahigpit ang pagpapatupad ng mga batas laban sa child labor at itaguyod ang karapatan ng bawat bata sa mas magandang bukas.